Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na hinto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Judy dito sa ating dula. Love and Memories. Nakipagkalas ako kay Dennis dahil sa napatunayan ko na may ibang babae siyang kinalolokohan. Pinayuhan ako ni Mama na huwag damdamin ang nangyari at naisip ko na dapat ko nang kalimutan si Dennis at harapin ko na lang ang aking trabaho para hindi ako masaktan sa ginawa ni Dennis sa akin. At minsan ay sa'yo. Bakit ganyan itsura mo? Malungkot ka. Sabihin mo naman sa akin ang dahilan, oh. alam mo, friend, akala ko, kaya ko. Pero, masakit din pala kahit papaano ang ginawa kong pakikipagkalas kay Dennis. Huwag kang ganyan, friend. Pwede ba? Marami ka pang makikita dyan na mas higit sa kanya. Huwag mong sayangin ang luha mo sa walang silbing tao dahil sinaktan ka niya. Minahal mo siya pero niloloko ka naman. Ewan ko ba? Sa bagay, tama ka. Dahil hanggang ngayon, ay hindi pa siya nagtino. Di siya kontento sa iisang nobya. Gusto niya ay may reserba. Kaya mabuti yung di ko na siya pakikialaman kesa magproblema pa ako sa kanya. Tama. Hindi lang iisa ang lalaki dito sa ibabaw ng mundo. Marami pang higit sa kanya. Makakahanap ka pa ng tunay na magmamahal sa iyo, friend. Oo nga eh. Alam mo, kung ayaw niya sa akin, ay hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko. Dahil sayang lang ang pagmamahal ko kasi may iba na siyang mahal. Oo naman, friend. Kaya kalimutan mo na siya. Manalangin ka sa Diyos na sana dumating sa buhay mo ang tamang lalaki na tunay na magmamahal sa iyo. Sana nga eh. At sa ginawang ito ni Dennis, makikita niya ang kapalit ng panluloko niya sa akin. Makikita niya. Ha? Anong gagawin mo sa kanya, friend? Gaganti ka sa ginawa niya sa iyo? Huwag mong gawin yan, friend. Matakot ka naman sa Diyos. Hindi naman ako ganun eh, na mananakit ng isang tao. Ang panalangin ko, ang Diyos na lang ang bahala sa mga taong may masamang ginawa sa kapwa. Yan lang ang gusto ko, friend. Judy, iha, baka naman gusto mong magbakasyon. Di ba? Kumuha ka ng leave mo. Magbakasyon ka para malibang ka naman. Hindi ko na kailangan ang magbakasyon, Mama. Dahil ang dami kong trabaho. Kaya hindi ko na maharap na isipin pa kung ano ang nangyayari sa relasyon namin ni Dennis. Sige, ikaw ang bahala, iha. Gusto lang kasi na mabawasan ang sama ng loob mo na nadarama mo ngayon. Naku, Mama, huwag na kayong mag-alala sa akin. Hindi ko gaanong iniisip yon dahil wala naman akong pakinabang. Buti, nagawin ko lang na lang ang trabaho ko, may sahod pa ako. Ay, salamat naman anak kong ganon. Akala ko kasi sa nangyari sa iyo Akala ko magmumukmuk ka lang dun sa kwarto mo at magiging malungkot ka. Ngayon, alam ko na panatag na ang iyong kalooban dahil alam ko matapang ka na humarap sa anumang pagsubok na iyong buhay. Alam ko, anak, malalampasan mo ang lahat. Siyempre naman, Mama. Nandyan kayo nagagabay sa akin
at nagpapayo ng dapat kong gawin. Oo, Iha. Ayaw kitang makita na hindi mo kayanin ang mga problema na dumarating sa buhay mo. Kailangan maging matatag ka, matapang ka. Opo, Mama. Dahil sa inyo, kaya lumalakas ang loob ko sa mga bilin niyo sa akin. Kaya maswerte ako sa isang ina na mapagmahal ng sobra sa akin. Nagmamalasakit sa aking kapakanan. Salamat po sa inyo, Mama. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. O bakit pare? Ano bang problema? At tinawagan mo ako na pupunta rito sa bahay mo. Kunpare, napakasakit ang ginawa ng nobyo ko sa akin. At hindi ko matanggap. Ano bang ginawa niya? Na ganyan na desperado. Sabihin mo sa akin para alam ko kung anong ipapayo ko sa iyo. Alam mo ba, pare? Meron siyang kachat sa Facebook na mayaman. Na nakatira sa ibang bansa, sa Canada. Ha? Ang ibig mong sabihin, pinatulan niya ang lalaking niyo? At di na inisip na malapit ng ikasal kayo? Hindi na natuloy ang pamamalikan namin eh. Dahil bago pa ng petsa nang pupunta kami sana sa bahay nila, pumayag na siya na pumunta sa Canada para magpakasal sa lalaking yon. Kahit may edad na. At tinawagan ako na umanap na lang ako ng iba. Ano? Pare, huwag mong sayangin ang panahon mo sa ganoong babae. Lalaki ka. At maraming babae na makikita mo pa. Pero, alam mo ba na nakipagkalas na rin sa akin ng nobya ko. Dahil nahuli niya ako ng mga ibang babae na kasama ko. Ano? Pare, di ba sabi mo ilang beses ka nang pinatawad? Bakit mo pa siya iniwanan na naman? Inulit mo na naman. Kung kasi pare, may nakilala ko at siya talagang itinibok ng puso ko. Nawala agad ang pagmamahal ko sa dati kong nobya. Ha? Bakit mo siya pinalitan? Di ba sabi mo masipag sa trabaho? Mabait siya. Oh, anong nangyari sa'yo? Nawalan ka lang ng interest sa kanya. Pare, napakaganda ni Lorna. Isang balikbayan. Talagang naakit ako ng gusto sa kanya. Umibig agad ako. Sa unang kita ko lang sa kanya. Kaya wala akong nagawa kundi magipagkala sa dati kong nobya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Minsan Oh, Fred! Masaya ka ngayon ah. Ano bang meron? Wala akong alam dyan ah. Pwede bang sabihin mo naman sa akin para alam ko? Magandang resulta ng bagong paraan na naisip ko. Kaya pumatok ang bagong produkto ng kumpanya. Kaya medyo may bonus ako sa ating boss. Sabi ko na nga ba talagang ang tali-talino mo, friend. Ang swerte ko dahil nagkaroon ako ng friend na kagaya mo. Dahil sa mga sakripisyo mo, kaya nagtatagumpay ka sa trabaho mo. Sana blow up ka naman. Oo, friend, ikaw pa. Kahit di mo sabihin, ay talagang ililibre kita kahit anong gusto mo. Ang bait ng friend ko, kaya pinagpapala ng Diyos eh. At alam ko na darating din ang tamang lalaki na magmamahal sa'yo. Sana magkatotoo ang sinabi mo, friend. Pero hindi naman ako nagmamadali na may darating na maging kapalaran ko. Kung meron, ay magpapasalamat ako sa Diyos kung magiging masaya rin ang buhay ko kahit nabigo ko sa unang minahal ko. Oo, friend. Maniwala ka sa akin. Matiisin ka yata at tapat magmahal. Kaya ibibigay sa iyo ang hiling mo sa ating poong may kapal. Salamat din sa iyo, friend. Dahil nandyan ka lagi.
pag kailangan ko ang tulong mo, kaya madali kong nakalimutan ang sakit na nararamdaman ko sa aking pagkabigo. At salamat din sa Diyos. Oh, ano na, Dennis? Bay, kailan ba kayo magpapakasal na dalawa ng nobya mo? May mamanhi ka na tayo. May magre-retiro na ako. At gusto kong magkapuna sa'yo. Kaya sabihin mo sa akin kung kailan ka mag-aasawa, ha? Sige po, Papa. Kakausapin ko ang nobya ko para alam ko kung papayag siyang magpakasal na kami. Oh, ganun ba? Bilisan mo, iho. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ako mananatili dito sa mundo. Kaya gusto ko magpakasal na kayo ng nobya mo. Opo, Papa. Bukas ay dadalawin ko siya para malaman ko ang kanyang desisyon. Dahil may plano pa siya na babalik sa Amerika. Ano ka mo? Nag-abroad? Si Jude? Kaya matagal ko nang hindi nakikita, ganun ba? Papa, hindi na si Judy ang nobya ko, Ha? kundi si Lorna na nanggaling sa Amerika. At matagal na siya doon. Ano? Hindi ko alam na nag-break na pala kayo ni Jude. Ano bang dahilan, Dennis, at nagkahiwalay kayong dalawa? Kung po, Papa, ganito bang nangyari? Ipapaliwanag ko sa inyong dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng landas. Ay, aba, malapit na pala ang kaarawan ni Judy. Ano kaya ang plano ng anak ko? Hindi ko pa siya nakakausap hanggang ngayon tungkol sa paghahanda niya sa kanyang kaarawan. Ay, sana maging masaya naman ang aking anak kahit wala siyang nobyo. Nananalangin ako na sana dumating na ang maging kapalaran niya na magiging kasama niya habang buhay. At habang nandito pa ako sa ibabaw ng mundo, ay makita ko pa na magpapakasal sa lalaking nagmamahal sa kanya ng tapat. Kaya mamayang pagdating niya, kakausapin ko si Judy kung saan niya gustong ganapin ang kanyang kaarawan. At saka magbe-26 na pala siya. Dapat sanang mag-asawa na yon. Pero salawahan naman ang dati niyang nobyo. Ay nako, kailan kaya niya matatagpuan ang magiging asawa niya? Kailan kaya? Ano ka mo, Dennis? Gusto mo nang magpakasal tayo? Pero, paano pa ako babalik sa Amerika? Paano yung trabaho ko doon? Pwede ka namang bumalik, pero pakasal muna tayo. Para sigurado ako na hindi ka na maagaw sa akin ng iba. Dahil mahal na mahal kita, Lorna. Sana pumayag ka na. Sige na nga. Ikaw ang bahala. Pero, huwag mo akong hadlangan sa aking trabaho, ha? Para makaipon pa ako. Ha? Akala ko ba ang tagal mo nang nagtatrabaho doon? Bakit ngayon sinasabi mo na para makapag-ipon ka? Anong nangyari sa pera mo? Alam mo, Dennis, ang sakit nang nangyari sa akin. Pinaghirapan ko ng ilang taon ang pera kong yun.
Pero nawala na parang isang bula dahil niloko ako ng kababayan natin. Sinabi niya na mag-invest ako ng pera ko para maging doble daw o triple kung naibigay ko ang gusto nila. Buti na lang, may itinira ako para sa sarili ko. Kung hindi, ay wala akong gagastusin. Ano? Kala ko swerte ko na. Yun pala, wala din siyang pera. Malas ko naman. Akala ko makakapunta ako ng Amerika. Palpak pala. Pero wala na akong magagawa. Kawawa naman kung hiwalayin ko. Baka makaisip pa ng masama dahil sa nais ka mang pera niya. At niloko siya. Oh, bakit natahimik ka na dyan? Nagsisisi ka ba na wala akong pera? Na hindi ka matutuloy na pumunta ng Amerika? Aba, Dennis, bakit mo pinayagan ng asawa mo na umalis agad? Na hindi pa nabubuntis? Papa, ang importante sa akin ay nagpakasal na kami. Saka na yung pagbubuntis niya. Kasi yun ang usapan namin eh. Kaya pumayag na magpakasal kami. Nako, nalintikan na. Matagal pa pala ang paghihintay ko ng aking magiging apo dahil umalis siyang yung asawa. Hindi bali po, Papa. 1 taon lang usapan namin eh. Kaya pagbalik niyo dito ay matutupad din ang pangarap ko na magkaroon kayo ng apo. Hindi ko alam kung totoo yan. Sana nga, tuparin ni Lorna ang pangako niya sa'yo. Opo, Papa. Kaya huwag po kayo mag-alala at magkakaroon din kayo ng apo. Sana nga, Dennis. Dahil walang pakinabang ang pagsisikap mo kung wala kayong anak. Hindi po pwede na mabibigo ako, Papa. Dahil gusto kong magkaroon ng matatawag na pamilya na siyang mag-aalaga sa amin ni Lorna kung kami ay matanda na. Gaya ninyo, ako na po ang bahala sa inyo dahil matanda na kayo. At ikukuha ko kayo ng mag-aalaga sa inyo dahil may trabaho po ako. Sana, ay ibigay agad yung order ko. Dahil gutom na ako. Di na ako nakapagmerienda kanina dahil wala si Gemma. Hindi siya pumasok dahil may sakit siya. Kaya nag-iisa tuloy ako nakakain ngayon. Miss, pwede bang dito muna ako sa labisang kakainan mo? Walang bakante. Oo naman, dito ka na lang para makakain ka na rin. Hinihintay ko lang yung order ko eh. Ganun ba? Kung nag-order rin ako doon sa may counter para madali. Dahil busy yung mga waiter at waiters nila. Daming kumakain kasi ngayon Oo nga eh. Sana dumating na yung order ko para makakain na ako. Dahil babalik pa ako sa opisina eh. Teka, nag-iisa ka lang ba? Baka dumating ang nobby mo at suntuin niya ako dito dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala. Wala akong nobyo. Dahil siguro, hindi ako lumalabas at dumadalo sa mga okasyon. Parang hindi naman ako naniniwala na wala ka pang nobyo. Imposible naman sa mga katrabaho mo. Wala namang pinata doon sa kanila. Sinabi mo pa. Oo nga pala. Baka ikaw ang may nobya. At bigla na lang akong sugurin dito at sabunutan. Wala rin akong nobya. At para sabihin ko sa iyo, pinagpalit ako ng nobya ko sa may kaya at nasa ibang bansa ng lalaki. At sana, maging magkaibigan tayo. Pwede ba yun? Ano?
Pumayag kaya si Judy sa gustong mangyari ni Zaldo na maging magkaibigan silang dalawa? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Judy dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.